tay. Ilagay ko lang dito yung cellphone ko para tayo ay may ebidensya na tayo ay nag-uusap. Makikita ka tay? Huwag lang mahulog. Okay. Tayo ay ayun. Ulog na. Hindi ko kasi nadala yung aking stand. Yan. 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 Okay. Saka na tayo. Tayo po'y mag-aaral ng salita ng Panginoon. Tayo ay ang pangalan ko ulit pa tatay ay si Dindo Puentes Hernaldo. Ay, panay Puentes Hernaldo. Opo. Shoutout po sa mga taga Camacho dyan sa Masbate. Mga Camacho, mayroon po ako nakilala dito sa Camacho po ang apelido. Si Tatay Camacho. Ibang Camacho sa pastor doon sa Masbate may kaya ng toro. Ang iba ay hindi naman po masyado. Kaya sa tanghaling ito tayo po ay mag-aaral tayo. Atin pong pag-aaral ng salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Pigit po tayo. Dakilaw mahabagin Diyos ang tanay sa mga langit. Sa iyo namin tinatagubilin ang aming buhay. Pinapasalamatan namin ang Ama ang iingat niyo sa amin sa buong magdamag ng pagkatulog. Narito kami Panginoon, mag-aaral ng mga salita. Ang bendisyon at pagpapala ng langit ang ay maranasan mula sa inyo sa pangalan ng tagapagligtas na si Jesus. Amen. Okay, tayo po ay mag-aaral tayo. Ikaw ba ay nakatanggap ng liham tayo ng panahon? Hindi pa naman. No. Ang liham noon ay, di ba pag mag-sweetheart ay nagsusulatan? No, nagsusulatan. Ako'y nakaranas din ng ganong pagsusulatan. Ang ating pag-aaralan yan, ang liham ng pag-ibig mula sa langit. Ano po itong liham na mula sa langit? Itong banal na kasulatan, ay liham po ito ng Panginoon para sa atin. Di ba pag mag-sweetheart, tinatago-tago noon, usong stationary tayo. Binabasa. No, binabasa at itinatabi-tabi kasi mabango siya. No. Kaya sa umagang ito, sa tanghaling ito, tayo po ay mag-aaral. Liham ng pag-ibig mula sa langit. Ang liham ng pag-ibig mula sa langit. Ito po ay ating pag-aaralan. Ano ang ibinigay ng Diyos upang gabayan ang kanyang bayan? Ano daw po ang ibinigay ng Diyos upang gabayan ang kanyang bayan tayo? Sa pagkakaalam mo, anong gabay ang binigay ng Panginoon sa kanyang bayan? Salita po ng Panginoon. Ang banal na kasulatan, ito po ay basihan na tayo po ay makapag-aral ng salita ng Panginoon. Sabi dito, ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko, sabi ng awit 119 verse 105. Ang salita pa ng Panginoon pala ay ilawan sa aking mga paa. Sa ating mga paa tayo, at liwanag sa landas ko. Kapag tayo naglalakad tayo, diba sa madilim, kailangan natin may ilaw. Ganun din sa salita ng ating Panginoon, na kailangan po nating pag-aralan. At sabi po rito, ating pong babalikan na muli ang ating basahin ang awit 119. 119 mga kaibigan. Sa amin po ay kami po ay nag-aaral ni tatay ngayon. Sa akin pong mga manonood dyan, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Sabi po sa 119 verse 105, sabi po rito, ilawan sa aking mga paa ang salita mo. Ito pala tayo. At liwanag sa landas ko. Pag tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon tayo, ito po ay nagiging ilawan sa atin. Ilawan sa ating mga mata. Ilawan yan sa ating mga paa. At liwanag sa landas. Kaya tatay, habang tayo ay nag-aaral ng salita ng Panginoon, dapat natin itong maging ilawan. At liwanag, pag tayo ay nagbabahagi ng salita ng Panginoon tayo sa iba, magiging liwanag din tayo sa kanila. Kasi sabi po ng Biblia tayo, pag tayo nagbabasa ng Biblia, lumilinaw ang ating mata. Yan ang sabi ng Panginoon, ng sulat ng Biblia. Sino ang pinaghatid ng Diyos sa kanyang mensahe? Noong unang panahon tayo,
Di ba may mga mensahero tayo sa pamagitan ng pagpapalipad ng kalapati, pinalagay yung kanilang sulat. No, binibigay nila ang sulat. At sabi rito ng Hebreo, chapter 1 verse 1, no, sa ating pag-aaral, sabi po rito tayo, sa Hebreo, ating pong babasahin pa eh. Tay, madasana kung nakakabasa ka tayo, no? Nakamalinaw pa ang iyong mga mata. 11 verse, chapter 1 verse 1, na po sabi rito. Ating babasahin. Para masubaybayan mo sana tayo kung nakapagbasa ka nun, tapos may sarili kang Biblia. Sabi po rito, no, nung unang panahon, ang Diyos ay nagsalita sa ating mga ninuno. Kanino daw po nagsalita ang ating Panginoon tayo? Sa ating mga ninuno. Sa iba-ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pagitan ng mga propeta. Ang salita ng Panginoon pala, siya ay nagsalita sa pamagitan ng kanyang sa iba't ibang panahon at sa iba-ibang paraan sa pamagitan ng mga propeta. Paano na isulat ang kasulatan? Paano daw po na isulat ang kasulatan? Sabi po na tayo ng iba, hindi ako maniniwala kasi sulat lang yan ng tao. Tama po, sulat lang ito ng tao. Paano po ito na isulat ang kasulatan? Sabi po sa ikalawang Timoteo, ating pong basahin tayo. Ikalawang Timoteo chapter 3 verse 16. 3:16. Kasi ang salita po ng Panginoon pala ay hinasihan ito ng Banal na Espiritu. Hindi po, yung tayo na ordinaryong tao, hindi po natin may sulat itong Biblia. Siguro masiraan na tayo ng isip kung tayo lang sa ating sarili. Pero binigyan po ng Banal na Espiritu ang mga taong naisulat po nila ito. Sa 3:16, ang sabi po sa 3:16, ang lahat ng kasulatan ay kinasiyan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katwiran. Ito palang buong kasulatan, tatay. Ito ay matututunan natin, no? Nagtuturo. Ano daw? Kinasihan ng Diyos ang banal itong kasulatan. Una daw, mapapakinabangan po sa pagtuturo. Ano po, tinuturoan kita tayo. Tinuturoan po kita at ito po ay nagsasaway sa atin. Itinutuwid po tayo. At sinasanay po tayo sa katwiran. Kapag ang kahoy po ba tayo ay matigas na itutuwid po ba yan? Hindi na. Dapat, kailangan pa lang, bata pa lang, hinuhutok na ganun din sa atin. Na tayo po ay tinuturuan ng Panginoon na maging matuwid. Pagsasanay sa katwiran, hindi po yung gagawa po tayo ng mga kamalian. At sabi rito, no, ang salitang kinasihan ay nagmula sa katumbas na Latin. Pag sinabing Latin tayo, Divinitas Inspirata. No? Ang salita ng Panginoon pala ay Divinos Inspirata. Mga inspirasyon po na isinulat ng mga tao sa salitang Grego. Ang Gregong salita na ginamit dito ay Theo Pionostos, na literal ay kahulugan na hininga ng Diyos. No? Katulad sa paggawa ng tao tayo, hiningan sa ilong ng Diyos. Hiningan tayo. Katulad din ang banal na kasulatan, hininga po pala ito ng Diyos. Hiningahan. Ang Diyos, ibig sabihin nito, ay direktahang may kinalaman sa pagkasulat ng kasulatan. Tingnan ang Fernando Canali, Revelation and Inspiration, Understanding Scripture, page 48. Kaya tatay, sa ating pag-aaral, sa pamagitan ba ng kalooban tayo na isulat ang mga kasulatan? Sa ating, sabi ko po kanina, hindi po ito masusulat natin tayo. No. Kung wala ang udyok ng Banal na Espiritu. Ang sabi po sa ikalawang Pedro, sapagkat walang propesya na dumating kailanman sa pamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga taong inudyokan ng Espiritu ay nagsalita mula sa iyo. Ang Panginoon po pala, ang mga tao kanyang ginamit ay inudyokan ng Banal na Espiritu tayo. Hindi sa kalooban ng tao, kundi sa pamagitan po ng pagsasalita ng Diyos sa pamagitan ng Banal na Espiritu. At patuloy tayo, no? Bakit naisulat ang kasulatan? Ang tanong tayo, bakit naisulat ang kasulatan? Para sa iyo tayo. Para may mabasa tayo, no? At sabi rito tayo, sabi sa Roma 15:14, versikulo 4, sapagkat anumang
mga bagay na isinulat nung una ay isinulat upang tayo ay matuto. Tayo pala ay matuto tayo para dito sa banal na kasulatan upang sa pamagitan ng titiyaga at pagpapasigla ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Kapag tayo pala ay nag-aaral ng salita ng Panginoon tayo daw po ay magkakaroon ng matututo. Ano daw po? Magkakaroon tayo ng pagtsatsaga, magkaroon tayo ng papasigla sa pamagitan ng kasulatan. Tayo raw po ay magkakaroon ng pag-asa. Kakaday, tayo po ba ay nais na magkaroon ng pag-asa? Opo. Yes. At sabi rito, ang salitang Biblia ay hindi nakikita sa Biblia mismo. Ito'y nagmula sa salitang Grego na Biblia. Ang salitang ano pala tayo, itong Biblia ay salitang Grego. Na ang kalugan ay maliit na aklat, no? Maliit na aklat. Ito pong yung iba kasi ang tawag nila itim na aklat. Sabi nila. Ito ang tawag nila. Ang Biblia ay nanggaling sa Biblos. Pag na ang kahulugan ay papyrus. Pag sinabing papyrus tayo, papil. Oh, ito'y papil. Ang tawag na papil na pinagsulatan. Ang Biblos ay nagmula rin sa pangalan ng daungan ng Biblos sa Pinoy-Asia. Sabi, ang Biblia ay tinatawag ding salita ng Diyos o kaya ay mga kasulatan. Ang Biblia ay may 66 na aklat at isinulat na umabot sa 40 tao tayo. Ang nagsulat pala nito mula sa iba't ibang paraan ng pamumuhay sa loob ng mahigit na 1,500 na mga taon. Matagal na pala itong naisulat tayo. 1,500 years naisulat ang banal na kasulatan. Tingnan ang Sacred Scripture Bible Readings for the Home Circle page 10. Ito po yung sulat tatay. 40 pala na tao ang nagsulat nito. Sa iba't ibang pamumuhay. Narito po ang doktor, farmer, nandito yung mangingisda, attorney, sari-sari pong tao nandito, doktor, engineer, ordinaryong mga tao ang nagsulat nito. Kaya, paano tayo matutulungan ng pagbabasa ng Biblia sa ating araw na pamumuhay, araw-araw na pamumuhay? Sa katulad po nating binasa kanina, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan sa pagpapakinabangan sa pagtuturo. Una daw po tayo, tinuturuan tayo, pinasaway. Kung tayo po pala ay, yung anak natin ay pasaway, sinasaway natin, tinuturuan natin tayo para maging mabuting tao at lumaki siya. At tinutuwid natin sila, nak, huwag ka nga alis ha, kasi ayaw kung ikaw ay mapahamak. At sabi po rito, pagsasanay sa katwiran. At sabi sa 17 tayo, ang tao ng Diyos ay maging ganap, ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Kaya ito po tatay, tayo po ay tinuturuan, sapagkat sabi po rito, ang salita ng Panginoon pala, itatay ay buhay. Pag ikaw tayo ay naturuan, ay, nagkasala pala ako. Tinuturuan tayo ng banal na kasulatan. At sabi ito, sapagkat ang salita ng Diyos, sabi sa Hebreo chapter 4 verse 12, nakita ka po ba ng patalim tatay na dalawang ang talim? Yung magkabilaan. Itong salita ng Panginoon, ganun ang salita ng Panginoon. Sabi ito, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. Buhay pala itong salita ng Panginoon tayo. Mabisa at higit na matalas kaysa alinmang dalawang mga tabak na may dalawang talim. Yung sinabi ko tayo, yung patalim na magkabilaan. At tumatagos hanggang sa hihiwalayan ng kaluluwa at espiritu na mga kasukasuhan at ng utak sa buto na may kakayahang pumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso. Ano daw tayo? Yung ating mga sama-samang pag-iisip, nababasa pala tayo. Nasasakitan tayo na, uy, nagkamali pala ako. Nakagawa ko ng pagkakasala. Kaya ito po ay nagpapakilala, binabago po pa tayo. Binabago tayo ng banal na kasulatan ng ating Panginoon. Paano natin daw ito, dapat ituring ang Biblia? Suriin tayo. Kaya sa bawat isa po, sa ating mga tahanan, sa bawat isa po dito sa mundong ito, dapat po pala ay mayroong Biblia. Biblia po tayo. Ngayon, sabi po rito, sa Gawa Kapitulo 17, versikulo 11, kasi si Apostol Pablo ay nangaral sa mga taga-Tesalonica. Ano sabi po? Ngayon, ang mga ito ay higit na mararangal kaysa mga taga
Tesalonica. Sapagkat tinanggap nila ang salita na buong pananabik na sinisiyasat araw-araw. Araw-araw po pala ang pagbabasa nito tayo, sinisiyasat ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. No, kasi dun sa mga panahon ng mga taga-Tesalonica, sa panahon ni Apostol Pablo, siya po ay nangaral. Nung sila po ay inaralan ni Apostol Pablo, binasa po nila ang banal na kasulatan tayo. Binasayan nila kung totoo ba ito, na nagsasabi ng totoo. Ano sabi po sa maranasan ito? Paano daw natin ito ituturing ang Biblia? Maranasan. Ngunit siya ay sumagot, nagsusulat. Hindi sa tinapay lang na nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Yung po palang salita ng Panginoon tayo, masigit pa sa pagkain tayo, sa tinapay. Kundi, ito daw po ay nabubuhay tayo sa hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Maging masiyahan dito. Dapat daw tayo masiyahan tayo sa pagbabasa ng Biblia. Sabi niya, ang iyong mga salita ay natagpuan at ang aking kinain. Ibig sabihin, pag kinain tayo, sinakabuhayan mo. At sabi daw, saganang akin ang iyong mga salita ay katuwaan at kagalakan sa aking puso. Na kapag tayo nag-aaral pa na ng salita ng Panginoon tayo, kagalakan natin sa ating mga puso. Na tayo ay maiiwas sa mga gawain ng masama, iiwas tayo sa mga bisyo, iiwas tayo sa ganun mga gawa na hindi ka ayan. Kaya tayo po ay kanino nagpapatotoo ang mga kasulatan? Kay Jesus. Itong buong Biblia tatay, na kasulatan, ay ito po pala yung nagpapakilala sa ating Panginoong Diyos. Ang sabi nila, ayaw ko magbasa ng Biblia kasi nabubuang. Hindi po totoo yun tayo. Ang sabi rito, sa Juan 5:39, sinasaliksik ninyo ang makasulatan sapagkat iniisip nyo na sa mga iyon ay mayroong kayong buhay na walang hanggan. At iyon ang nagpatotoo tungkol sa akin, sinagsabi ang Panginoong Sus. Kapag sinasaliksik po pala natin ang banal na kasulatan, ano na po? Mayroon tayong buhay na walang hanggan. Mamatay man tayo pero sa pagbabalik ng ating Panginoon, kasi nangako po siya na mayroon tayong buhay na ibibigay sa atin ng Panginoon. Buhay na walang hanggan. Ano ang maaring pagkulob sa atin, Jesus? Buhay na walang hanggan. Sabi po sa Juan 29, sila'y bibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailan may hindi sila mapapahamak. Kapag tayo pala'y nagbabasa ng salita ng Panginoon tatay, bibigyan pala tayo ng Panginoon ng buhay na walang hanggan. Ikaw tayo, tatanggapin mo kayang libre? Amen, no? Yung bibigay, halimbawa, ako ay may birthday ka, nagregalo ko sa'yo, tatanggapin mo ba? Hindi. Tatanggapin. Ganon din sa Panginoon ay pinangako niya, kailan may hindi siya nila mapapahamak. At sabi, paano mapapasa atin ang buhay na walang hanggan? Ang tanong ko po tayo, paano mapapasa atin ang buhay na walang hanggan? Pag tayo ba ay nagliwaliw, tayo ay ginawa natin yung kalayawan? Hindi po. Kundi ang sabi rito, sa pamagitan ng ating Panginoon sa kanyang pag-ibig, sabi po sa Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan na ibinigay ang kanyang tanging anak. Ibig sabihin pala tayo, dahil sa pag-ibig ng Diyos, sa bawat isa atin, itong sanlibutan ay kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Nag-iisan lang pong bugtong anak. Iniwan niya yung kanyang tahanan doon tayo. Wala pala siyang tahanan. Para tayo ay paglingkuran ng ating Panginoon. At sabi rito, no, upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sinasampalatayanan po ba ito? Amen. No. Na ang Panginoon po ay nagkusa. Binigay niya yung kanyang sarili para sa atin tayo. Sa karamihan ng tao sa buong sanlibutan. Ay matatapos na tayo. Dalawa na lang. Paano dumarating sa atin ang pananampalataya? Katulad mo tayo na nakikinig ka. Sabi rito sa Roma 17, kung ang pananampalataya nanggagaling sa pakikinig. Yung palang pakikinig po pala natin, magkakaroon tayo ng pananampalataya. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ni Kristo. Sa salita ni Kristo. Sabi po, Roma 17, ano daw po? Paano daw dumarating sa atin ang pananampalataya? Sa pakikinig mo tayo. At sa akin ding nagtuturo, magkakaroon din ako ng pananampalataya tayo. Sabi dito, anong tawag ng Biblia sa mga taong bumabasa? Mapalad pa ba sila o malas? Yan. Ang sabi po, dumirinig at sumusunod. Tatlo to ay ang bahagdan. Una, pumabasa. Pangatlo, dumirinig at tumutupad. Kailangan po pala magkasama ito. Sabi po sa
No. Ano ang tawag ng Biblia sa mga taong bumabasa, dumirinig at sumusunod sa mga salitang nakasulat? Sabi po sa Apocalypse 1:3, mapalad ang bumabasa. Paano hindi ako marunong bumasa? Pero nakakarinig ako at tumutupad. Mapalad pa rin po. Mapalad ang bumabasa una. At ang pangalawa, nakikinig ng mga salita ng Panginoon at tumutupad ng bagay na nasusulat dito sapagkat ang panahon malapit na. Panahon pa rin malapit na tayo. Palad po tayo. Kapag tayo ay pumabasa, nakikinig ng salita ng propesya, at ito po palang tatlo ito ay magkakasama tayo. Hindi magkakaiwalay. Bumabasa, nakikinig, at tumutupad. Kapag tayo po pala ay nagbabasa, ilalagay natin sa ating isip at sa ating puso. At yung ating napakinggan, na nakinig natin, ilalagay natin sa ating tainga. Huwag nating papalabasin. At yung ating napakinggan, ay ating tutuparin. Kung ano yung turo ng Biblia sa atin, kaya sa mga oras na ito, mga kaibigan, tayo po ay mananalangin tayo. O dakila, mahabagin Diyos ang tanay sa mga langit. Salamat kay Tatay Ernesto. Pamatsyo na sa aking nakapiling sa tanghaling ito. Nawa ang kasi ng Banal na Espiritu ang siyang sumamin. Tulungan din po sa Tatay sa kanyang mga pangangailangan, Panginoon. Huwag mo po na siyang pagkulangin. Bigyan din po siya ng malakas na pangatawan. Ingatan din po ang kanyang mga anak. Salamat din, Panginoon, sa inyong banal na kasulatan namin na pag-aralan. Ang liham ng pag-ibig mula sa langit. Na ito ang inyong banal na kasulatan. Nawa, Panginoon, tulungan po si Tatay, nakasiyan po siya ng Banal na Espiritu. Na itong aming napag-aralan. Ito ay may isa kabuhayan niya at magamit sa pangaraw na pamumuhay. Pagpalain po kanyang mga tanim, ang kanyang mga anak. Ingatan po sila kung nasaan man po sila ngayon. Kayo po ang nakakabatid sa aming pangangailangan at sa aming buhay. Sa inyo ang tatagubilin at natalaga ang aming mga buhay sa pangalan tagapagligtas sa Jesus. Amen. Thank you, Tatay. God bless. Okay, salamat po sa inyong panonood.